Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Brother Andy Alinyo. Muli pong nagmamagandang hapon sa inyong lahat. At ngayon po ay muli po ninyong subaybayan at matutunghayan naman ang isang programang mula sa salita ng Diyos sa Assurance of Salvation. Na kung saan Assurance of Salvation na yun ang ating tinatalakay upang lalong maintindihan ng tao. Kaya tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat sa mga taong makikinig sa hapong ito ng iyong mga salita. At naway pagpalain mo ang kanilang buhay, ingatan, gabayan, samahan. Balutin mo ako ng Santong Espiritu at ang mga makikinig, O Diyos, ay inject mo sa kanilang puso ang iyong mga salita. Sa hapon pong ito, pagpalain mo kami, ingatan, kagabayan, samahan. Ang lugar na ito, pagpalain mo. Maraming salamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang ating pag-uusapan po ay patungkol dito sa Juan o sa Mateo. Mateo chapter 10. Mateo chapter 10 verse 28 hanggang 29. Ganito po, Mateo chapter 10 verse 28 hanggang 29. Sabi dito, huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakakapatay ng kaluluwa. Sa halip, katakutan ninyo ang nakapapatay ng kaluluwa at ng katawan sa impyerno. Ito yung maganda. Na sabi diyan, ulitin ko. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakakapatay ng kaluluwa. Sa halip, katakutan ninyo ang nakapapatay ng katawan at nakapapatay ng kaluluwa sa impyerno. Dito po natin matatagpuan ito sa Mateo chapter 10 verse 28. Tiyak niyo na po ba na ligtas? Gusto ko po na matiyak ng bawat isa na maligtas. Dahil po, kapag ang tao hindi niya tiyak na ligtas, ay siya ang kawawa sa lahat ng tao. Ano man po ang reliyon natin, ano man ang ating Muslim man tayo o ano man tayo, ay hindi natin pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan natin dito, kung sino mang magsisisi at tatalikod sa kanyang kasalanan, ay papatawarin ng Diyos. Uulitin ko po. Hindi reliyon ang pinag-uusapan natin dito. Kundi kung ang sino mang magsisi at magbalik loob sa Diyos, papatawarin ng Panginoon. At muling yayakapin ng Diyos at kanyang gagawing anak. Kaya ang sabi ng Biblia, huwag ninyong katakutan ang mga pumapatay ng katawan. Sapagkat ang yan ay hindi makakapatay, katawan lang ang papatayin yan. Ang katakutan ninyo, kung sino ang dapat ninyong katakutan, ang Diyos. Na pagkatapos na makapatay ng katawan, ay papatayin pa ang spiritual mo. Ano ang ibig sabihin ng espiritu? Yung kaluluwa. Bubulit sa impyerno.
Yun ang katakutan natin. Sapagkat kapag hindi natin yun sininsiro o hindi tayo naging sincere sa ganitong pakikinig ng salita ng Diyos, ay wala na sa ating magagawa ang Diyos. Kaya sinabi ng Panginoon, ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay. Sino mang tao na sumampalataya sa akin ay hindi na mapapahamak. Iyon po ang pinakamaganda sa lahat. Na yung tao ay nahiwalay sa Diyos. Nung nahiwalay ang tao sa Diyos, si Kristo ay namatay sa krus. Tingnan niyo po, papakita ko sa inyo ha. Ang ibig sabihin ng reliyon, ang ibig sabihin ng reliyon ay si Kristo. Tingnan niyo po ha. Nung ang tao at ang Diyos ay naghiwalay, yan dahil sa kasalanan. Nagpagitna dito ang Panginoon. Nagpagitna dyan si Kristo. Heso Kristo. Ayan ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin ng Heso Kristo, tagapagligtas. Tagapagligtas. Kaya kung sasampalataya ka sa Kanya, maliligtas ang tao. Maliligtas ang tao. Ngayon, kaya ang tunay na reliyon, si Kristo. Kaya sabi niya, ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay. Kasi ang ibig sabihin ng rewind o return. Ang ibig sabihin ng leyon, ay muli. Kaya ibig sabihin ng rewind o return at saka muli, ibig sabihin, nung si Kristo namatay sa krus, tinubos ang tao sa kasalanan, ang ibig sabihin ng pagkamatay ni Kristo doon, pinagdugtong niyang muli. Pinagdugtong niyang muli ang relasyon ng tao at ang Diyos. Kaya nung pinagdugtong ni Kristo, ang Diyos at saka ang tao ang kanyang relasyon, pinagbati, kumbaga. Pinagbati ni Kristo ang tao at saka ang Diyos. Kaya siya ang namatay sa krus. Siya ang reliyon. Siya ang tunay na reliyon. Sapagkat ang ibig sabihin ng pagkamatay ni Kristo dito, siya ang reliyon. Ang ibig sabihin ng rewind o return. Ang leyon ay ibig sabihin ay muli. Kaya ang ibig sabihin noon, pinagbati na ni Kristo ang Diyos at ang tao upang magkaayos muli. Kaya matakot ka sa Diyos kung hindi mo sasampalatayanan si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ano ang sabi doon? Iyon ang dapat mong katakutan. Matakot ka sapagkat kung hindi mo sasampalatayanan si Kristo, hulog ka sa impyerno. Sabi niya sa Juan 3:36, yung kondisyon ng Diyos, ang nananalig sa anak na si Kristo ay may buhay. Ngunit ang hindi nananalig sa anak ng Diyos na si Kristo, wala. Kaya siyang namatay, sabi niya, ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay. Sino mang tao na sasampalataya sa akin ay hindi na mapapahamak. Saan? Sa impyerno.
kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Simple lang mga kaibigan ang inaalok ko sa inyo. Ang inaalok ko sa inyo, simple lang. Magsisi. Talikdan ang kasalanan. At tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Siyang namatay sa krus. Ano ang sabi niya? Sa silong ng langit, walang ibang pangalan maliban kay Kristo. Iyon ang ikaliligtas ng tao. Kaya, kung wala kang Kristo sa puso, wala kang kaligtasan. Maniwala ka sa akin, sapagkat ito ay mula sa Biblia. Dito, wala ako ditong kinakampihan kahit sinong tao. Ang akin lang po, makilala niyo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Wala naman akong kung anong reliyon ninyo, kung anong reliyon natin. Wala yan. Kasi sa Biblia, ang tunay na reliyon, si Kristo. Siya ang nagpabati sa tao at ang Diyos. Siya ang reliyon. Kaya sa reheliyon, ibig sabihin, pinagdugtong muli. Sino ang nagdugtong na muli? Si Kristo. Sabi niya, ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay. Walang makapupunta sa langit kung hindi dahil sa akin. Maliwanag po. Maliwanag. Kaya kapag hindi ka naniwala kay Kristo, yung tunay na Diyos, hindi ka naniwala, bagsa ka dito sa kumukulong apoy, bagsa ka dyan. Maniwala po kayo sa akin, sapagkat ang Biblia, ang ating ipinapangaral ay hindi ganang akin. Kundi kung ano ang sinasabi ng Biblia, yun ang aking pinapangaral. Sapagkat sabi ng Biblia, sabi ng pahayag, bawal magdagdag, bawal magbawas. Kaya dapat dito sa pangangaral natin ng salita ng Diyos, kung ano ang totoo, yun ang sabihin natin. Ang totoo ditong hinihingi sa atin ng Diyos, magsisi kayo. Iyon ang totoo dito Magsisi. Kung kahit mapera ka, mayaman ka, ma-influensya ka sa gobyerno o ma-influensya ka kung saan mang influensya mo dyan, kahit sino ka man dyan, kung hindi ka magsisi, hindi ka sasantuin ng impyerno, hulog ka. Tandaan nyo po ito, wala hong nakadala kahit 5 na namatay. Wala hong nadala kahit 5. Meron ka bang nabalitaan na pag alis niya, may dalang pera, nakakagat ng 5? Wala. Wala yan. Kaya, isipin nyo ang inyong buhay. Dapat. Ito po, pag-isipan natin. Ang kondisyon ng Biblia, ang sasampalataya may buhay. Babasahin kong maigi para maliwanag po sa inyo. Makibukas po kayo sa akin sa Juan 3:36. Iyon yung kondisyon ng Diyos. Huwag po nating walain yung kondisyon ng Diyos sa atin. Juan 3:36. John chapter 3 verse 36. John chapter 3 verse 36. Ganito po ang sinasabi sa wikang Tagalog. Babasahin ko po ng maayos upang maintindihan po nating lahat.
1-3, nakuha na po ninyo. 1-3-36. Sige po, kung nakuha ninyo, sabay-sabay tayo. Pang malinaw ang pag-aaral natin. Sabi niya dito sa wikang Tagalog, ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ha? Ulit. Ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak, hindi magkakaroon ng buhay. Ang hindi tumatalima o ang hindi sumusunod o nananalig ay walang buhay. Oh. Sabi dito, kundi mananatili sa kanya ang ang puot ng Diyos. Kung hindi ka sasampalataya kay Kristo, kakapuotan ka ng Diyos, saan ka pupunta? Saan? Saan ka pupunta? Hulog ka sa impyerno. Itong mga salitang ito ay hindi mula sa akin. Ito'y mula sa salita ng Diyos. Itong Biblia ay salita ng Diyos. Itong Biblia ay salita ng Diyos. Baka di nyo alam na akala ninyo itong salita. Ito'y kinasihan ng Santong Espiritu. Na itong Biblia ay salita ng Diyos. Kaya, huwag ninyong dadagdagan ito. Huwag ninyong babawasan ito. Sapagkat magkakasala kayo sa Diyos at paparusahan kayo ng Panginoon. Ha? Huwag kayong mag-i-interpretation. Huwag kayong mag-i-interpret ng kuro-kuro, basta kuro-kuro lamang. Sapagkat ito ay salita ng Diyos. Kung ano ang nandito, yun lang ang sabihin natin. Ang nananalig sa anak ng Diyos, na si Jesucristo ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi, wala. Yun ang gusto kong ipakita sa inyo ngayong hapon ito. Madali lang at simple lang ang pagsampalataya sa Diyos. Una, ang pagsampalataya sa Diyos, dapat isuko mo ang iyong sarili sa Diyos. Sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, ako po ay isang makasalanan. Ako po ay isang makasalanan. Ako po ay nagsisisi. Patawarin mo po ako, Panginoon. At ang Diyos naman natin mahabagin. Ang lahat ng mga nagsisisi ay Kanyang niyayakap at tinatanggap. Kung tayo ay magbabalik loob sa Diyos at magsisisi tayo sa ating mga nakasalanan at tatanggapin si Kristo sa ating puso bilang Panginoon at tagapagligtas, ligtas tayo. Meron tayong, tiyak na natin na tayo ay ligtas. Itong programang ito, ang pamagat nito ay Assurance of Salvation. Na ibig sabihin, ang gusto ko talagang dalhin sa inyo dito ay matiyak ng tao na siya ay ligtas habang siya ay nabubuhay pa. Kasi kung mawalan ka na ng hininga, halimbawa, nawalan ka ng hininga ngayon, o kinuha ka na ng Diyos, ay kung wala kang relasyon sa Panginoon, saan ka pupunta? Sa impyerno. Ano sabi dito? Ang hindi tumatalima sa anak ng Diyos o hindi sumasampalataya ay kinapuutan ng Diyos. Pag kinapuutan ka ng Diyos, bagsak ka sa impyerno. Bagsak ka sa impyerno. Ang impyerno pa naman, walang pinipili. Wala itong pinipili. Mayamang ka. Mahirap ka. Gwapo ka, maganda ka, ay hindi ka masyadong maganda.
Kung hindi ka sumampalataya kay Kristo, bagsak ka sa impyerno. Bagsak ka. Kawawa ka. Kawawa ka. Kaya ngayon, andito ang ating programa. Wala itong bayad. Tulong ko ito sa inyo. Upang ang sino mang mga tao na sumampalataya kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, maliligtas. Ako po hindi dito binabayaran at hindi rin naman ako tumatanggap ng bayad. Ito po yung aking studio, ito ay aking sariling bahay ko ito. Hindi ako tumatanggap ng bayad. At itong aking ito, dahil sa gusto kong i-share sa inyo, kinahabagan ako ng Diyos. Ako rin isang makasalanan. Kinahabagan ako ng Diyos. Ito namang biyayang natanggap ko at kinahabagan ako ng Panginoon. Gusto ko namang i-share sa inyo na walang bayad. Para kayo rin naman, kahit nasaan kayo, maligtas kayo. Especially sa lahat ng tao. Special sa mga kaapelyido ko, yan. Mga alin nyo, magsisi kayo. Mga pamangkin ko, magsisi. Mga kaibigan ko, magsisi po. Ang lahat ng tao, magsisi po kayo. Sapagkat, ikamamatay ko. Kung ang mga kaibigan ko, mga kamukha, mga kaapelyido ko, alin nyo ay mahulog sa impyerno, ikamamatay ko. Kahit ako'y nasa langit na. Kaya, mas ginusto ko pang magpastor dito sa internet. Mas ginusto ko pang magpastor dito sa online. Ako po ay nakapag-aral din sa SOM, sa ICE. Nakapag-aral din po ako sa pastor. Ako rin po ay nakapagtapos. Pero hindi yon. Ang gusto kong ipakita dito sa inyo na wala yan, hindi natin pinag-uusapan kung ano ang tinapos natin. Ang pinag-uusapan dito, kung ang tao magsisi. Hindi yon. Kahit mayaman ka, mataas ang pinag-aralan mo, hindi yan. Basahan lang yan sa Diyos. Basahan lang yan. Ang pinag-uusapan natin dito, kung sino ang nagsisisi. Yun ang mahalaga eh. Ang dami mong tinapos, mayaman ka nga, hindi ka naman nagsisisi. Hindi mo naman kinikilala ang Panginoon. Kapag namatay ka, saan ka pupunta? Mayroon po dito sa Biblia ang mayamang mayaman, maaring mas mayaman pa sa inyo. Siya ay talagang napakayaman. Dito po sa Lucas chapter 16, verse 19 hanggang pababa po. May isang kwento doon tungkol sa pulubi at sa mayaman. Yung mayaman hindi sumampalataya kay Jesus, saan pumunta? Sa impyerno. Ang pagpunta po sa impyerno, para ka lang tumawid sa pintuan. Kung hindi ka sumasampalataya, halimbawa, hindi ako sumasampalataya sa Diyos. At binawian ako ngayon ng buhay, patay ako. Nakatayo akong ganyan. Ito na yung oras ko, bawian ako ng Diyos, patay. Tumba ako, patay ako. Pagtumba ko at pagkamatay ko, pagpikit ng aking mata, paglagot ng hininga, para lang akong tumawid sa pintuan. Impyerno na. Kaya yung mayaman nagulat eh. Gulat siya eh. Pagdilat ng kanyang mata, pagising niyang ganyan, patay na siya, ay apoy na. Kaya pag tingala niya, nakita niya si Lazaro at saka si Abraham. Sinabi niya, mga Abraham, mahabag po kayo sa akin.
Huwag mo nang hintayin yun. Huwag mo nang hintayin na hindi ka na makakaalis doon. Kaya nga ngayon pinapangaral ng salita ng Diyos habang hindi pa namamatay ang tao eh. Pag namatay ka na, nandoon ka na sa impyerno, hindi ka na makakaalis doon. Waiting ka pa. Hindi ka makakaalis doon. Kala mo, kahit sabihin na, kalokohan na. Mga ganyang salita. Hindi yan. Kalokohan ngayon. Sinasabi mo, kalokohan ngayon. Pero, pag oras na, ayun ngang mayaman, hindi naniniwala eh. Sabi niya, panalaman ko na ito na tubig! Sapagkat ako nahihirapan. Gusto mo yun? Hindi magdala ka ng isang barilis na tubig. Dala ka ng isang drum na tubig. Para pag nahulog sa impyerno, doon ka lang sa loob ng drum na may tubig. O di pwede ka na doon. Kung makakadala ka. Ay, ang tao nga, pag namatay, kahit piso, hindi makakapagdala. Kaya, ngayon na ang panahon, mga kaibigan ko, magsisi. Libre naman ito eh. Biblia. Ang Biblia ay salita ng Diyos. Ang Biblia ay salita ng Diyos. Gusto niyo pong basahin ko na ang Biblia ay salita ng Diyos. Baka nag-aalin lang ako, ay, ang Biblia, hindi yan. O, babasahin ko po, ha? Ang Biblia ay salita ng Diyos. Ayan ha. Sabi niya dito sa pangalawang Timoteo 3:16. Ikalawang Timoteo 3:16. Sabi niya po dito, lahat ng kasulatay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan. Ha? Sa pagpapabulaan ng maling aral, sa pagtutuwid ng likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Ha? Maliwanag. Lahat ng kasulatan. Aling lahat ng kasulatan? Lahat ba? Pati dyaryo ba? Hindi. Yung 66 books, Old and New Testament, na Biblia, inspired record of God, iyon po yun. Yung ibig sabihin na inspired record of God, kinasihan ito ng Santong Espiritu ng Diyos. Kaya itong Biblia, ito ang totoo. Ito ay salita ng Diyos. Kaya sabi niya dito, lahat ng kasulatan, yung 66 books po, ang tinutukoy dito, kinasihan ng Diyos, magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, pagpapabulaan sa mga maring aral, yung mga, halimbawa may mga aral na hindi ko alam kung anong mga mali yan, bahala sila. Ang akin, kung anong sinasabi ng Biblia, wag po natin pakialaman yun. At pagtutuwid sa likong gawain, halimbawa, kaya nga pinapangaral ang salita ng Diyos, dahil kailangan yung magsisi. Baka mahulog sa impyerno ang tao. Ano po? At sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Ito na po yan. Kaya sinabi ko sa inyo, magsisi na. Magsisi. Kung gusto ninyo pong makatiyak sa kaligtasan, umaligtas. Gusto niyo po bang maligtas? Kung gusto niyo pong maligtas, sumunod kayo sa panalangin sa akin.
Kung sino ang gustong makatiyak na siya ay maligtas, sumunod kayo sa akin sa panalangin. Panginoon, ako po'y isang makasalanan. Ako po'y nagsisisi. At patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Panginoon, dalangin ko po na ikaw na ang maghari sa aking puso ngayon. Sa aking pamumuhay po, ikaw na po ang maging hari at mag-control ng direksyon ng aking buhay. Maraming salamat o Diyos sa hapong ito. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang ating panalangin, simple lang. Pero kung tinanggap mo ito sa iyong puso, si Kristo, bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, may katiyakan kang maligtas. Tiyak mo na ligtas ka. Pero hindi po nagtatapos to. Kung ligtas ka, dapat magpatuloy ka sa Diyos. Kung talagang ligtas ka na, magpatuloy ka sa Diyos. Maghanap ka ng mga church upang ipagpatuloy ang iyong pananampalataya sa Diyos. Kaya sa hapong ito, ang assurance of salvation ay pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan, at pagtanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya kung tinanggap mo si Jesus at nagsisi ka, ligtas ka. Ulitin ko po, wala po ditong reliyon, walang anuman dito. Mayaman ka man, mahirap ka man, kung hindi ka tumanggap kay Jesus, ay wala kang buhay na walang hanggan. Pero kahit mahirap ka, kahit mayaman ka, kung magsusuko ka ng buhay, ay meron kang buhay na walang hanggan. Purihin ang Diyos. Maraming salamat po sa hapong ito.